Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Michelle Africa, kasama si... Tomas Africa, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po kami ngayon para ihatid sa inyo ang aming panibagong episode dito sa Verified Cares on Facebook Live. Ngayon po ay alas 6 ng gabi dito sa Pilipinas. Alas 7 ng gabi sa Tokyo, Japan. 6 a.m. po sa New York City. Alas 3 po ng umaga sa Los Angeles, California. 9 p.m. po sa Sydney, Australia. 11 a.m. sa Paris, France. At 2 p.m. sa Dubai, United Arab Emirates. Sa aming pong bawat episode, sinusubukan po naming sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa birth, marriage at death certificates. Today is March 26, 2021. Mag-April na, ate. Yeah. Ano nga ba yung gagawin ko? Yun. Matatapos na ang first quarter of 2021. Sa Japan, springtime, sakura na. Lalabas na ang cherry blossoms. Dito, ibang naglo-blossom, ate. Anong naglo-blossom dito? Virus. Today, 9,838. Record. Magsa-10,000 na isang araw. Bukas siguro, ganun na. Sabi ko last time, naku, baka pagpasok ng April, 700,000 na hindi na po nakapag-antay. Ilan na po ba? 702,000 nauna ng isang linggo, hindi na makapaghintay. And active cases, 109,000. Kamakailan lang, pinag-usapan natin, below 30,000. So meron talagang pandemic. Growing exponentially. Matagal nang may pandemic. Lalo nang bumilis. Yan ang problema mo sa exponential. Habang tumatagal, lalong bumibilis. Pero nakatulong ba? Hindi ba nakakatulong dahil umiinit din? Sana. Partly. Hindi ko pa nadidinig yung explanation na yun. Baka dapat ikaw ang spokesperson. Hindi kasi di ba parang nung simula ng pandemic, kasi sa mga ibang bansa na hindi mainit yung panahon, parang medyo na-arrest yung growth ng virus, tapos nag-a-accelerate siya habang umiinit. Something like that. Something. O nanghuhula lang ako, o narinig ko lang yan sa chismisa ng kapitbahay namin. Na naka-face mask. Talaga hindi mo siya madidinig. Kami po, merong paminsan-minsan may nagfa-face mask sa loob ng bahay, lalo na yung labas ng labas. Ano lang naman dapat talaga tayo nag-iingat Hindi naman natin, wala na tayong ibang protection kundi yung pag-iingat natin, personal, para sa sarili natin at para sa mga taong nasa paligid natin. Pero kawawa naman yung nagko-commute. Dikit-dikit sila sa bus, sa jeepney. Andon, yung parang very little ang kanilang space. No? Pati yung yung marami sila sa bahay, ganun, 'di ba? Ayan, sa lahat po ng mga nanonood sa amin ngayong gabi, wag po kayo mahihiya, bumati po sa amin. At iwan lang po ninyo mga messages ninyo sa live stream para mabati namin kayo live na live dito sa aming programa. Katulad ni si Shaq Bongapat. Ayan, kaibigan natin. Kamusta na po, Tito Butch and Ma'am Michelle? Si Shaq po ito. Hi, Shaq! Nako, Shaq. Ingat. Mag-iingat. At saka si Sebastian. Hello from Aninuan Beach. Nako, mag-iingat ka, baste. Mag-iingat ka. Hello there! Hello sa lahat ng mga taga-Aninuan at mga taga-Puerto Galera dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At babatiin din po natin ang mga kaibigan natin na lagi pong mga masugid na sumusubaybay sa ating programa. Katulad na lang nina MCR Riz Timbol. Hello to her and sa Rizal League of Civil Registrars. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Si Ma'am Josefina Santos. Ay, yung mga gumagawa ng nagpapaligaya tuwing Pasko, gumagawa ng Santa Claus.
Ayan. At saka si MCR Agnes Alvarez. Suki. Ayan. At si retired MCR Nadjian Balamon ng Sumisip Basilan. Naku, hindi nila talaga makalimutan yung trabaho, ano. Sama-sama tayo pagka ganyang mga usap-usapan. Ito yung mga nakaka-interest sa atin eh. At ang kaibigan natin na si Jessie Toledo. Hello, magandang gabi, Jessie. Kamusta na? Balik kami ulit ng Friday. Oo, nagkataon lang po kasi na nung last week, hindi po kami nakapag-broadcast ng Friday. Pero dahil gusto namin linggo-linggo, tuloy-tuloy lang ang pagserbisyo natin, nag-broadcast po kami na Sabado. Si attorney po kasi, jet setter, water jet setter. Water jet setter. Paano ka? Last Friday, tumawid dyan ng dagat. Pagkatapos, kahapon, tumawid ulit ng dagat. Jet ski. Ay, hindi. Iba nagje-jet ski. Iba yun. Jet ski setter. Oo, iba yun. Ibang pinupuntahan nagje-jet skiing merong bandila ng Pilipinas. Ayan. At ang ating mga kasama natin, naglalog on ng ating mga kaibigan, si Ma'am Josephine Kamata Copada. Good evening, Ninong Butch and Attorney Michelle. Hello Good po. Good evening, inaanak. Kamusta na Makati? Na-iniksyon na ba kayo? Ayan. Galing sa mga kaibigan natin from Makati. At ito na, present po, MCR Agnes Alvarez. Good evening po sa mga taga Mahayhay, Laguna. Good evening po. Ayan. So anyway, nung nakaraang linggo, marami tayong napag-usapan. Kasi yun nga yung talagang, anong tawag dito, hindi maubos-ubos ang mga tanong na pumapalo sa ating programa tungkol sa apelido. Alam mo kasi ate, ang tinatamaan ng COVID-19, yung mga may edad na, pagkatapos mapasok na yung mga estate concerns, yung mana, yung pangalan, yung legitimation, yung legitimacy. Ay nako, talagang napakalaking problema kung sa kanya lang haharapin pagka nangyari na yung ayaw niyo mangyari. Kaya ini-encourage talaga natin ang ating mga kaibigan na maging observant at maging maingat sa mga dokumento niyong personal. Kasi although hindi naman natin maiiwasan na binibigyan lang natin siya ng pansin pag kailangan na natin, pero nabibilib ako dun sa mga kaibigan at mga kababayan natin na maagap sila sa papeles, na alam nila na magiging problema siya in the future, kaya sa simula pa lang, ginagawa na nila ng paraan. Yun naman ang pinakamagandang way, hindi ba, na hindi ka nagmamadali. Kasi pagka nagmamadali ka, ito yung mga bagay na hindi mo talaga mararush or mga express lane, walang mga sa mga ganitong bagay. Yung napanood kong noon time show, mga fire victims, hindi ko makalimutan, sabi ng isa, naku po, nung nakita ko meron ng sunog malapit sa amin, una ko pong kinuha yung mga dokumento ko. Yun po ang pinaka-importante, dala-dala ko po. Halos wala pong natira sa akin, pero hawak-hawak ko po ang aking mga dokumento. Ayan, reminder. Ayan, katulad ng mga nagtatanong sa atin dito sa program natin. Yung, ayan, ito tawag dito, napag-usapan natin at length last time, yung tungkol sa legitimation. Kasi merong mga iba-ibang, nabanggit ko kasi na ang legitimation by operation of law yan, na kapag nakuha, kumbaga na checklist mo lahat ng requirements, automatic po ang legitimation according to the family code. Pero pagka dumating ka na sa papeles, hindi po yan agad-agad, na tipong pag nag-asawa po ang mga magulang ng isang bata, hindi po yan nare-reflect agad-agad sa kanila, sa birth certificate ng bata. Kasi nga po, yung pong bagay na yan, hindi naman po yan electronic sa atin. Ayan. So, ito, may paglilinaw dito si MCR Agnes tungkol sa, may nagtanong kasi, paano nga naman daw kapag gusto mag-file for legitimation pero pumanaw na yung both parents. Pwede po mangyari yan itong panahon na to. Oh, the past definitely. 12 months. Definitely, oo.
ngayon, ang sabi niya, requirement daw po ng PSA na i-file na lang sa korte ang legitimation kapag namatay na po ang parehong magulang. Okay? Ako nakikita ko yung wisdom dito. Okay? Kasi pagka namatay na po ang parents, hindi na po, merong isang bagay na hindi nasakop ng powers ng civil registrar, which is yung settlement ng estate. Okay? Kapag namatay na po yung parents, dahil syempre, yan naman legitimation na yan, or yung mga pagpalit ng pangalan, yan po ay proof na magmamana or hindi ang isang anak, asawa, etc. Okay? So pagka ganun na po ang mga issues, hindi na po yan kaya or outside the power na po yan na civil registrar. So I see the point. I see the point kung bakit kailangan siyang i-file in court. Pero, ito na naman si ate. Pero, ano lang to parang correlation lang. Para lang din po sa kaalaman lang din po ng mga civil registrars. Katulad nun, yung pagdating sa illegitimate children, meron po tayong Supreme Court ruling na kahit na namatay na yung father, pinayagan pa rin na kilalanin, yung kumbaga i-recognize yung bata kahit na namatay yung tatay. Kasi ang nangyari dun sa case na yun, ito yung pinagsimulan nung yung Grande versus Antonio, dad. Yung kaso na yun, namatay na yung tatay bago pinanganak yung bata. Ngayon, nung pinanganak na yung bata, ang gusto ng nanay, dali ng batang apelido ng tatay. Pero patay na yung tatay. So, hindi niya na mabibigay yung mga requirements na hinihingi sa kanya ng civil registrar. Kasi hindi na makakapirma yung tatay ng acknowledgement or affidavit of admission of paternity. Okay? Pero, dito nagmula yung tinatawag nating private handwritten instrument. Dito sa kaso na tong Grande versus Antonio, na kahit na wala na yung tatay, pinapayagan ngayon na kilalanin pa rin or i-acknowledge pa rin yung bata. So parang, kung may guidance po tayo ng Supreme Court ruling, okay, ito po ay para lang din po, hindi naman sa ini-encourage po namin kayo na sumalungat dun sa polisiya ng PSA. Pero ang ibig ko lang pong sabihin is kung may guidance po kayo ng Supreme Court ruling, hindi ba, kayo naman po yung responsible officers na pwedeng mag-implement ng mga ganitong actions. Kung alam po natin ang mga Supreme Court rulings na ganyan, talagang pagtitibay din po yung pagdedesisyon ng civil registrar. Yun lang po naman ang gusto ko sabihin tungkol dyan. Yung katotohanan po, yung pong mga ibang pumapanaw ngayon, biglaan. So meron pa siyang pera sa bangko, meron pa siyang mga ari-arian na hindi pa niya naipapasa o hindi pa niya ine-execute sa last will. Paano na po? Kaya nga po dinadala yan sa korte para ma-establish kung kanino. Parang yun, settlement of estates. So, isa pa yan na payo. Siguro pagkatapos itong programang to, yung mga nanay, pasulatin niyo yung tatay na yung siko na yan, anak niya, in writing, pag-aawakan niyo na yun. At saka diba daddy, yung uso, yung may dedication sa likod ng litrato. Hindi na rin kasi tayo madalas nag-print out ng mga pictures Pero dati, doon po sa mga millennials dyan na nakikinig, kung hindi mo alam, yung kasanayan po talaga na practice yun, yung kapag ka nagpiprint ka ng litrato, nilalagyan mo ng dedication sa likod, di ba? Nako, napaka-importante po niyan. Eksaktong yan po ang tinatawag nating private handwritten instrument. Kumaysan sa aking anak. Oo, anak ko na si ganyan, si Juan Pedro ganito, ganyan-ganyan, tapos may pirma mo. Yan, ang private handwritten instrument, hindi po siya kailangang wala pong format yan, walang sample yan, basta lang nasa sulat kamay ng tatay na kinikilala niya yung bata bilang anak niya. Yes. Interesting yan. Private handwritten instrument po. Anyway, bago tayo mawala ng oras,
Kasi napapahaba ang ating kwento. Meron po tayong mga questions na iniwan sa atin ng mga Facebook friends natin. Dad, pakibasa na lang po ang galing kay Ariel. Magandang gabi, Ariel. 2 po ang birth certificate ko. Ang gamit ko po sa lahat ng records ko ay yung naka-apelyido po ako sa stepfather ko. Pero noong 2018, lumabas po ang birth certificate ko sa PSA na naka-apelyido po ako sa tunay kong tatay. Paano po yan pati marriage contract ko at birth certificate ng mga anak ko apektado po? Ayan, maraming salamat sa iyo, Ariel, sa pagtatanong mo. Nako, maraming relate dyan sa kwento mo na yan. Kasi nga, hindi na nila nalalaman yung family history, bigla na lang binubulaga sila ng isang birth certificate na hindi nila alam na yung pala ang talagang birth certificate nila. Katulad niyan, lumaki ka na sa ang nakamulatan mo ng tatay mo ay yung asawa ng mami mo, na hindi naman yung biological father mo. Ngayon, very confusing yan kasi pag nagre-request ka yan sa PSA, ang lumalabas na birth certificate mo, yung naka-apelido ka sa biological mong father. Ngayon, very complicated po yan kasi wala pong straightforward approach para masolusyonan yung problema na yan. So, ito po ay trabaho po ng abogado para makita po ng abogado kung ano po ba talaga ang kwento ng buhay mo at status ng dokumento mo para mahanapan ng tamang solusyon. Dahil ang nakikita ko dito is kailangan kang i-adapt ng stepfather mo. Yeah, dahil ikaw na mismo nagsasabi, kilala mo yung totoo mong tatay . So yun na nakalagay doon sa birth certificate. Paano naman sasabihin, papayagan ng judge na papalitan yung pangalan ng biological father mo? Dahil yun naman talaga ang totoo mong tatay. Hindi mo pinag-uusapan how he performed as a family head, as a father, as a ganon. The fact remains, nung pinanganak ka, siya yung tatay mo. Kumbaga kasi sa ating, parang sa theory po kasi, blood is thicker than water pa rin talaga. Kung yan ang biological mong parents, sila pa rin ang kumbaga may first option na kilalanin ka bilang anak nila. Di ba? Kahit na lukso ng dugo. Kahit na ba iba yung nagpalaki sa'yo, ito po ay desisyon na dapat ay ihaharap po natin sa isang judge at hindi po pagdedesisyon ng pamilya natin. Kailangan makita muna yan. So, baka nga po kailangan dumaan sa adoption. Yan. Ayan. Kasama naman natin si Mami Kay, isa sa mga kaibigan natin from Rizal Province. Good evening po, Sir Tom and Attorney Michelle. Good evening, Mami Kay. At hello saka po. Sa mga mamamayan ng Morong, Rizal. Salamat sa pag-tune in po ninyo. Nako, ito dad talaga, yung mga double registration na yan. Ano yan? Napaka-prevalent niyan. Ngayon kasi hindi na yan basta-basta nangyayari kasi nga, hindi ka na makakapagparehistro ulit kung meron ka ng previous record. Yeah. Kasi hihingan ka ng yung tinatawag nating Certificate of No Record of Birth. Bago kanila papayaga magpa-late register. So itong mga problema na to, mga 19 hanggang mga... Kailan po ba nag-start magkaroon ng yung anong tawag doon? Negative intact. Mga beginning siguro nung term ko, mga 90s. Early, pagpasok ng 90s yata. Ang hindi ko lang masiguro is bakit ngayon maraming mga nagre-report na biglang 2019 or 2000 katulad niya 2018 niya lang nakuha yung PSA niyang birth certificate when in fact from the beginning nakukuha niya naman yung naka-apelido siya sa stepfather niya. Yun sa akin ng hindi ko alam kung bakit late na. Well, paano dinidigitize lahat ng records The old ones, the new ones. And eventually, yung backtracking lumilitaw. Dahil
less priority yun before eh. Siyempre, sabihin mo, ang active cases should be like, 20 or 30 or 50 years before. Oo. And then you find out na before the 50 years, meron na pala na hindi pa nare-reflect. Yeah. So, yun lumalabas ngayon. And then, ikaw naman, matagal ka na rin hindi kumukuha ng birth certificate dahil nabuhay ka na rin na hindi kumukuha ng birth certificate either sa NS o sa PSA. Ngayon, rin-require, biglang lumabas yung original. Okay. So, ang dapat na, mga problema nga yan I think should be the more serious, the more senior population, di ba? But once in a while, meron pa rin because hindi alam nung isang spouse na narehistro na at saka alam mo na, hindi naman buo na yung pamilya so na medyo magulo yung papeles. At saka meron talaga yung they only get the birth certificate when the need arises. So it's probably it's their first time to get it. 'Di ba? Parang ganoon eh. Yeah, actually pwede naman nilang para manigurado ka kung may plano ka magtrabaho, mag-aral, mag-abroad. Meron naman mga online request na eh. So hindi naman porket lalakad ka next month saka ka lang kikilos. Pwede ka naman kumilos even a year before. So that you find out whether kung maayos yung estado ng iyong mga dokumento. Okay. Ayan. So maraming salamat, Ariel. Ang advice namin sa'yo is lumapit ka sa abogado para malaman natin kung ano talaga yung kailangan maging action sa mga documents mo. Katulad niyan, apektado na yung marriage contract mo, pati birth certificate ng mga anak mo. So the longer you wait, sila din, habang lumalaki yung mga bata, kakargahin din nila yung problema mo. Diba? So, nagiging generational na ngayon yung concern. Actually, sa bandang huli, settlement of estate naman yung pag-aaway. Ganun na nga. Yan na po. Ayan, maraming salamat. Ayan si Mami. Hello daw. Good PM po. Layo niya. Nandun siya sa taas. Nasa kwarto niya. Oh. Ayan. So anyway, ito, bago tayo magtapos, meron pa tayong isa pang question. Ito naman, galing kay Abby. Ang tanong naman ni Abby, ito, ilang madalas. Oo. Madalas na tong tanong sa atin yung tungkol sa pag-apply ng marriage license. At saka yung hindi makabiyahe ngayon, hindi makapasok. Oo, hindi makapasok. Ganyan, ang daming restrictions. Paano naman po mag-apply ng marriage license kung nasa Pilipinas po ang boyfriend ko? At OFW po ako dito sa Belgium. Please help po. Ayan. Ako, ang ko dito, kasi ang requirement po sa pag-apply ng marriage license is mag-apply po kayo sa civil registrar ng place kung saan nakatira ang isa sa inyong dalawa. Di ba? Yes. Either the residence of either of the parties. Okay, ngayon ang question, yung place kung saan ka mag-a-apply, okay lang yun. Kasi kung saan nakatira yung boyfriend mo, dun kayo mag-a-apply. Ngayon, ang problema natin at kung papayagan kayo is the fact na wala ka dito sa Pilipinas, paano kayo mag-a-apply? Baka pwede na mag-Zoom. Well, di ba? Well, ako siguro. Pero wala pang rules doon. Hindi naman ako civil registrar. Pero ang ibig ko sabihin, at some point, ito siguro na point out natin, and I'm sure, dahil nga sa pandemic, kailangan din maging tayo, flexible. Katulad niyan, 1 taon na tayong ganito, di ba? Na kailangan nating mag-adjust. At some point during the application, pero yun parang short period of time lang naman yung application So, diba? Kailangan pa rin kayong makita personally ng civil registrar. Or baka pagpapayagan siguro ng civil registrar is mag-a-appear ka sa consulate. Yeah. Diba? Parang ganon. Or may proof na you appeared before the consulate, and if it is satisfactory to the civil registrar, discretionary sa civil registrar yan Yan ang dokumento na ang civil registrar lang ang pwede mag-issue, marriage license. Yes. Kahit ang presidente ng Pilipinas pwede mag-issue ng marriage license. Oo. Kasi yung yung pagde-determine ng requirements, yon ay nasa
power na civil registrar yun kung satisfied siya. 'Di ba? So ngayon, nasa sa civil registrar yun. So itatanong niyo po sa civil registrar kung saan nakatira yung boyfriend mo. Kung papayagan kayo. Ang korte, di ba, meron na mga virtual hearings. So, pero wala kasi meron kasi physically present dapat may virtually. Di ba? Virtually or physically present pero wala pang gano'n. Ayan. So, naku, madami na naman tayong tanong ha. Ayan, bago tayo magtapos, merong mga pumapasok na question. Galing po kay Editha Magat. Good evening po. Okay. Good evening po. Basahin natin ha. Sige. Good evening po, Sir Tito Butch and Attorney Michelle. Kailan po ba pag-uusapan yung nag-marry sa off-island, nag-change na ng last name sa passport? Ibinigay ang original marriage license, gusto ulit makuha dahil kailangan ng mga anak. Saan pong branch ng government office pwedeng makuha ang original dahil kinuha ng consulate ang office, ng consulate office sa Hawaii? Anong original? Original na marriage license. Hindi ka na makakakuha ng original nun, pero pwede kang kumuha ng certified copy ng marriage license. Kung yun ang kailangan mo ha, Edita. Tama ba yung pagkakaintindi? Parang kailangan mo yung marriage license? Ayan, pakilinaw lang kung ano Gusto exactly. Gusto niya yatang pag-usapan natin later. Yung nag-married sa off-island, nag-change na ng last name sa passport. Ibinigay ang original married license. Parang baka marriage certificate o marriage contract yung sinasabi. Ewan ko, hindi maliwanag, Eddie. Siguro pwede mong ulitin and then we'll talk about it next week. Parang medyo hindi maliwanag yung anong original yon. Marriage license daw ang kailangan. Dahil kinuha ng consulate office? Okay. Kasi po yung marriage license, ang original isa lang. Oo nga. Isa lang po ang original. Kung kailangan po ng consulate, certificate. Marriage certificate. Oo, certificate Oo. Kung kailangan po ng consulate sa Hawaii, ay hihingi po kayo ng marriage certificate. Sa PSA po kayo hihingi ng marriage certificate. Kayo or yung representative nyo kung wala kayo dito sa Pilipinas. Hindi ba? Oo. Ayan. So, yun. Okay. Ayan na nga. So kung marriage certificate, ma'am, ang ano po ay kumuha po tayo sa PSA or kung saan po kayo talaga kinasal. Hindi po ba? Kasi kung original, pag sinabi niyo po kasing original na marriage certificate, ang kakailanganin po ay yung certified copy na in-issue po ng PSA. Yun po ang kailangan yung isubmit. Dahil pwede kayong may original yung binigay sa inyo ng pare o ng pastor, pero baka hindi pa yun nakarehistro, wala pang registration number yun, walang LCR number. Hindi yun yung official. Ayan. Okay. Ayan. So kasama din natin ngayon si Ma'am MCR Len Banaira. Ayun nga. Ayan, si Ma'am Len, ang sabi naman niya, hindi, ayan, ito galing na to sa MCR ha. Sino ba yung nagtanong nun? Ayan, si Abby, makinig ka dahil ito, si Ma'am Len, from Taysan, Batangas, sabi niya, good evening po, Sir Tom and Attorney Michelle, hindi po pwede yung nasa abroad. How can you be in two places at the same time? When you apply, dapat dalawa. Talaga dapat dalawa kayo. I mean, that makes sense, di ba? Kasi nga, kailangan i-ascertain muna Hindi lang naman to yung pagkuha ng dokumento dahil ang kailangan yung patunayan sa civil registrar, kayo ay may kapasidad para magpakasal. Okay? So, meron po silang mga boxes na kailangan i-check dyan. At kung kailangan nyo po silang kumbinsihin, kailangan po nila kayong makita ng personal. Forever po yan. Hindi po dapat madaliin yan. Oo. At saka in the first, anyway, hindi naman natin masabi kung ano yung urgency, kung bakit kailangan magpakasal agad or kumuha agad ng marriage license. Pero yun nga po, kailangan nyo pong kumbinsihin
ang civil registrar na kayo pong mag-aasawa ay may kapasidad magpakasal. Kailangan yung age, 'di ba? Yung age, kung kayo po ay lalaki at babae talaga, ayan, tapos hindi po kayo kinasal previously, kayo po ay walang legal impediment na magpakasal ulit. Yan po ay mga kailangan po nating mapatunayan sa harap ng civil registrar. Ayan. Aba na, nasara natin yung discussion. Yes, thank you. Salamat po at magandang gabi. You're very welcome po. Welcome. Wala na po tayong oras dahil po ang dami po nating pinagsasabi at marami pong mga input na galing po sa ating mga tagapanood. At baka meron po kayong final tips para sa episode natin ngayong gabi. Likumin nyo ang inyong mga mahalagang dokumento or buuin nyo ang mahalagang dokumento. Hindi naman po pagbabawalan kayong kumuha ng mga certificates kung hindi nyo paggagamitin. Pero mabuti na yung hawak-hawak nyo. Pwede sabihin nyo, ay baka mag-expire yan. Hindi po yun ang ibig sabihin, pagka nakuha nyo na, madali nyo nang kunin ulit. And baka mamaya matuklasan nyo na meron palang kailangan yung lutasin, meron palang concern, meron palang problema na kailangan masolusyonan. Ayan. Salamat po sa lahat po ng mga nag-tune in sa amin ngayong gabi. Katulad po ng mga nagtanong at nagbigay ng kanilang mga opinyon. Huwag po kayo mahiya kung meron po kayong katanungan. Kung kayo po mismo or are you asking for a friend, message lang po kayo sa amin, facebook.com/verifiedinc or di kaya hanapin niyo po kami sa YouTube. Ang aming pong channel ay Verified Cares. Ayan, kahit na po pumapalo po ng 700,000 ang cases po dito sa Pilipinas ng COVID-19, wala pa ring humpay sa serbisyo publiko ang ating mga frontliners. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo pong sakripisyo at dedikasyon, ibinibigay niyo po sa lahat ng ating mga kababayan at pati po ang panahon na binibigay niyo sa amin instead of sa family ninyo para lahat po kami ay ligtas, nananatiling malusog at lumalaban sa COVID-19. Sa ngalan po ng aking partner at co-host na si Tomas Africa from San Juan City. You're not seeing double. Nasa San Juan City din po ako. Attorney Michelle Africa po, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang gabi. Ingat po tayong lahat. Happy weekend po. Bye-bye! Ang hirap na